your gospel. In Jesus' name, amen. 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 Sige. Start tayo, no? Ang topic po natin for today is making excuses and why we shouldn't. I'm sure, no, very well aware tayo sa topic na to. And I'm sure na very relatable. Kasi sino ba naman tao ang walang excuse? Sino ba naman ang walang mga palusot? Ako mismo, marami akong palusot. So, alam nila mga yan sa nila dahil. So, ayun. Sige. Making excuses and why we shouldn't. Bilang recap, no, last week, pinag-usapan tinuro ni Kuya Morales yung kabuuang topic in-introduce niya sa atin, which is fulfilling your ministry. So, part din ng tinuro niya is yung first point, which is yung securing your ordained place. Dito tuloy ko naman ngayon, which is yung second point, not making excuses. So, last week, tinuro sa atin yung pag-commit natin kay Lord, and we were asked to fulfill yung callings natin sa ministries. Kaya tayo ngayon mga tumutugtog, kaya meron tayong mga nag-mission, kaya meron tayong mga nag-technical, no? Kasi dahil sa ministries natin. And sabi last week na, yung mga talents natin for our ministries, yun yung susi to serve Lord. So yun yung, kumbaga, foremost nating tool para makapag-reach out sa mga tao, makapag-reach out na makapag-evangelize palalo, no? Mas magparami. No? So, ayun. Sa ngayon, mag-focus tayo sa second point, no? Which is not making excuses. Kung paano natin mas mapapalago yung ministries natin, kung paano tayo mas magde-develop as Christians, ano? So, yun po. Kwento ko lang kung bakit ako nandito in the first place. Tawa si Kuya Marcos. Well, kasi, a few weeks ago, may talks na of me speaking here at Sunday school. And not long after, in-approach na ako ni Kuya Marcos. After yata ng Sunday school yun, in-approach na ako. Sabi, ito na yun. Nung papalapit na si Kuya Marnes, nag-isip na ng palusot. Sakto na eh. Nag-isip na ng palusot. Ano Kuya Marnes? Masakit siya sa March 20. Nakakasalit niya ako niya. So anyway, ayun. Sobrang sakto lang talaga na ito rin yung napapagsahan ng topic. So yun. Reveal sa akin ni Lord na doon pa lang, no? Pag-usap namin yung Kuya Marcos. Kasi na-realize ko na. Pero na-realize ko rin na ba't ako natatakot? Kasama ko naman si Lord pag nagsasalita ako. Ba't ako na-anxious na? Yung mga anxieties ko, mga hesitations ko, mga self-doubts, i-offer ko yung lahat sa kanya. So, ayun, kaya ako nandito kasi yung ginawa ko, yung na-realize ko. So yun, thank you Lord kasi pinakita niya sa akin yun, doon mismo sa conversation namin. And hindi ako nandito. Hindi dahil sa hindi ako nakapag-isip na malupit na palusot. Focus dahil kay Lord. Nandito ako dahil wala akong excuse para hindi mag-serve. So, ayun. Amen po ba? Familiar naman tayo dito kasi bakit tayo mag-make excuse kasi. Pero, ito yung yung hadlang sa atin para mag-serve. So ito yung hakbang
no, feelings of inadequacy and God's response. So, ito yung naramdaman ko nung kinakausap ako ni Kuya Marnes. No? Kaya ko ba to? Magsasalita ako sa buong church, sigaw na tatahimik lang, hindi naman nagsasalita yan eh. So yun, very chill lang na tao, reserve magsasalita ako sa harap ng maraming tao. Ayun. I've only ever spoken publicly in presentations in schools and whatnot. And yung mga topic usually doon, well, hindi ko lang usually, all the time, no, bilang political science student, is politics, no? Policies, no? Issues concerning many sectors of society, no? Agriculture, labor sector, marami, no? So, ba't ako nandito ngayon sa church? Dahil kay Lord. And lastly, no, the role of God in our ministry. So, ayun, ano ba yung papel ni Lord in all of this? Kung ano man yung role natin sa church, no, bilang mga Kristiyano. So, ayun, sige, next po, Kuya Marta. So, why we should stop making excuses? Many Christians miss out in serving God because they have failed to overcome their excuses. So, ito yung pangunahin talaga, no? So, marami tayong miss out pag marami tayong excuses, no? Kapag nakapag-isip ako ng malupit na palusot ko, wala ako dito ngayon, hindi ako nagsiserve kay Lord, hindi ko natagpuan yung bago kong ministry. So, ayun, talagang mahalaga. First step, not making excuses. No? Kasi madalas nagiging creative tayo sa paggawa ng mga excuses eh, no? Magaling tayo sa mga palusot eh, di ba? So, well, naturally naman kasi talaga, meron tayong mga nation na ng tao eh. Maraming doubts, maraming mga kung tayo ba gawin yun or hindi. Pero anyway, mamaya, pag-usapan natin yan. So, ayun. Ito rin, no, magandang thing to ponder on. Think of what we could visit out on. Isipin natin kung hindi tayo nag-evangelize. Isipin natin kung hindi natin nakausap. Na-share yung mga katabi natin pag nagpo-commute or mga chief tricycle. Isipin natin yung mga potential na souls na hindi natin maliligtas sa loob. So, ayun. Sige, Kuya Marnes. Next tayo. Dito, context lang, ito yung sinasabihan ni God si Moses na ililigtas niya yung Israelites sa Egypt. No? So, basahin ko lang mabilis sa sabi sa Exodus 3, verse 9 to 12. And now, the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way that Egyptians are oppressing them. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. So dito si Moses na to. And nagdadaw siya yung tayo na gagawin nila to. Pero anong sagot ni God? Sagot niya na doon siya, kasamahan niya siya, yung presence niya is enough. So doon nahanap ni Moses yung confidence niya to do what is needed. Similarly, sa next verse, Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you. Speak and will teach you what to say. Sorry, naubusan ng boses. Kanina kami yung waiting kagabi. Kaya naman yung pause. Yun lang. Anyway, something na tayo. So dito, very relate ako kay Moses dito, no? Kasi, sabi niya dito, Lord, I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Tulad ka na sabi ko kanina, hindi yung masyadong pala salita, no? Hindi yung masyadong nagsasalita, tahimik lang, let alone speaking in public, no? So, ayun, this is very new to me. I mean,
church, no? Ayun. Kaya, relatable, no? Very relatable kay Moses dito. Pero, sabi ni Lord, di ba binigyan kita ng bunganga para makapagsalita? Di ba? So, yun. Hindi, sorry. So, ayun. Ano siya, no? Kumbaga, rini-reassure tayo ni God na capable tayo mga tao. Capable tayo of doing what He asked us to do. Very capable tayo, no? Marami tayong binigay ng mga talents, no? And we should use that to serve Him. Yun talaga yung parang, kumbaga, siya sabi dito ni Lord. So, ayun. Basically, as Christians, we should stop making excuses to serve. Ito yung, kumbaga, ito yung pinaka magandang i-take away sa discussion natin ngayon. So, ayun. Sige, Kuya Marnes. Next point. Ito, very relatable din kasi nature natin ito eh. Feelings of inadequacy and God's response. Madalas, nafe-feel natin na hindi natin kaya yung isang task na i-sense natin. Tulad ng, or parang reluctant tayo na gawin, no? Tulad ng, ikaw, baba ka nga dito. Dale, tingin tayo naman ba yung bills? So, pero syempre, gagawin pa rin natin, no? Most especially, pag si Lord na yung nagtatanong. Kasi, ano yun eh? Bilang Christians, we have to serve God. So yun, meron tayong feelings of inadequacy in God. And God's response is, yun nga, tulad ng nabanggit ko kanina, no? His presence alone is very enough. And the fact na binigyan niya tayo ng mga abilities, no, talents, no, enough na yun para maging confident tayo na mag-serve, no? Confident tayo tumugtog, confident tayo na mag-evangelize, confident tayo mag-share, confident tayo magsalita ngayon. So, ayun. The fear, no, is natural. Pero, sa simula lang yun. It's only initial. None of us will feel comfortable at first naman kasi talaga. So, it takes practice. Tulad ngayon, nagsasalita ako ngayon. It takes experience, no? Diba? Para ma-hone yung mga skills natin. And this applies in both aspects of our lives. Mapa sa trabaho, mapa sa school, mapa sa sarili nating mga endeavors. No? So, ayun. Next tayo, no? Basically, the role of God in our ministry. Siyempre, aware na tayo dito, no? Role niya sa ating ministries is to help us, no? Hone our skills and talents in our own ministries, no? Nandun siya para bigyan tayo ng assurance, no, na kaya natin gawin yung mga pinapagawa niya sa atin. So, ang pinaka takeaway dito sa point na to is God is more than sufficient to help us in our endeavors. No? So, dun pa lang, no? I-offer natin lahat ng mga doubts natin, di ba? Lahat ng mga iniisip natin sa kanya, no? Kasi, si Lord na yan eh. Diba? Bit-bit niya na yan lahat. So, offer mo na. So, the feeling, no, of parang hindi natin kaya, yung unworthiness, no, yung mga pagiging anxious natin, mas lalo siyang rason para lumapit sa Kanya, di ba? Mas lalo siyang rason na offer natin yung life natin sa Kanya. Sa
Sabi sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 27 to 29, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. So, ano yung ibig sabihin nito? Meaning, pinipili ni Lord, no, yung mga mababa, no, ordinary people like us, para i-humble yung mga nakakataas na worldly. So yun, God chooses the unworthy like us. So, ibig sabihin, mas active, no, yung kapangyarihan ni Lord sa atin. Mas active siya. So, this is all the more reason then to do what is needed. So, yun. Kasi, this alone means na we are capable. God is sufficient enough. Very sufficient enough. So, ano ba yung gusto kong sabihin sa mga lahat ng binanggit ko? Ano? So, essentially, don't make excuses. Kasi yun yung unang hakbang natin, no, na makapaglingkod sa Panginoon. Diba? And we also have to take into consideration na so fear and doubt is natural. Kung masyadong malungkot na na-anxious ka, gano'n. Kasi natural naman yan bilang tao. We have to acknowledge that. Pero ang next step doon is to offer all peace kay Lord. Kasi God is more than sufficient to help us. Amen po ba? So, yun lang. Bilang pagkakataon mo, si God ang greatest backer natin of all time. Siya yung GOAT, no? Hindi si Lebron, hindi si Michael Jordan. Si Lord. So ayun po, bilang pagtatapos, iwan ako ng question lang, pwede ibaba, or kung may willing magsagot, sige lang. Sige, kuya ba? Sige, since may oras para, sige, sagutin na natin to. When did you last give excuses for God, and are you overcoming it? So, ayun lang, no? Kung may willing, parang feeling ko si Kuya Dale willing eh. Bakit na kasi lagi mo tinatawag ito eh. Thank you, Kuya Dale, kasi willing ka. Okay. Trip mo ako. Kanina, hindi umaga, honestly, kasi we attended a wedding last night, no, ng cousin namin. So, medyo late na nakauwi, pagod talaga, layo ng venue ng wedding. And kanina umaga, nag-alarm ako for around 6:37 a.m. Tapos na-miss ko yung alarm. Tapos kinatatak ako ni Gab, kinatatak ako sa kwarto. Pwede yung music na. Parang sa utak ko, Lord, okay lang ba? Parang, pero sabi ni Lord, umahamon ka na. Umahamon ka na. So, ayun. Overcoming it is yung physical aspect of it. So, how to overcome it, you have to have discipline. Discipline in the sense of serving the Lord. Yung gladness or enjoy mo kung naka-place siya sa pagsaserve kay Lord. Hindi mo iindahin yung mga overcome yung mga physical na hindrances, no, in order to join Him sa sanctuary and to be of service to Him and to have fellowship with other believers. So yun yung na-expose ako nito eh. Si Gwen Shida, malapit na rin ko eh. Malapit na rin ko. Ayun, when did you last give for God and overcoming it? Kanina rin. Sabado, sabi ko parang i-rest day ko talaga. So, parang nagbubuya talaga. Kanina rin.
Park. Actually, kagabi, 12 o'clock na kami uwi kasi galing kami wedding. Mami naman. Kagabi, galing kami ng wedding, so 12 midnight pa kami nakauwi. So, maaga pa kami umalis kasi nahihilig sa taktak, medyo malayo. So, sabi ko kay Gabriel, alam ko siya mag-speak. Sabi ko kagabi, walang excuses. Kasi ang rules ko sa bahay, kahit puyat kayo, umahan kayo pagdating ng Sunday, wala akong pakialam kung ano yun ang weekdays. Pero Sunday, babangon kayo para mag-church. Kaya lang minsan dahil malalaki na sila, matitigas na ang ulo. Hindi mo na sila makontrol eh. Kasi may mga kanya-kanya sila excuses. May sarili na silang pag-iisip. Hindi ka tulad ng mga bata. Pero kagabi sabi ko kay Gabriel, alam ko ikaw mag-speak. Walang excuses, bumangon ka. Kasi kailangan mo. Kailangan mo. Sabi ko sa kanila, kaya tamang-tama pala yung topic. So, nagising ako pagtingin ko, naliligo na siya. Pina-check ko kailan si Dale, nag-shower na rin. So, I really praise God. Pero si Dale kasi may pasok. So, sabi ko, Lord, salamat kasi binalik mo yung mga first love nila. So, I really praise God sa buhay nila. So, naway buhay nila ay gamitin ng Panginoon sa kung saan sila tatalkan ng ministry. So, salamat sa Panginoon. Ako rin po very teacher asked me these cases for God and Lord for coming. Kasi nang last week, nagkaroon ako ng general check-up. Tapos nag-undergo ako ng x-ray. Pag-undergo ko ng x-ray, binabasa ko doon sa IM yung x-ray ko. Kung sabi ng IM sa akin, you need na magkaroon ng panibagong x-ray kasi there's something wrong within your lungs. Tapos, ang explanation niya, sabi niya, may hindi ka ba? Bakit ako nagpa-TV? Sabi niya, kaya kailangan mo mag-x-ray. So, nung sinabi ng IM sa akin, ang ginawa ko, lahat ng mga gamit ko, binukod ko na. Tapos, ng Thursday, the result ng x-ray sa akin is, kasi, ang sabi pala ni Jester, paano niya makakapunta kina Lemon? Kung may, may tama ka. So, pagka-Thursday, yung result ng x-ray, nagpa-x-ray ulit ako. I praise God kasi, malinaw naman siya, wala naman siyang nakita. Sabi ko nga siguro, kasi nagkagalas na po ako ngayon, hindi na ako nagpo-coffee dahil dyan sa heartburn ko. Sabi ng doktor, baka yun lang po yung nakikita nila ng away doon sa lungs ko. Kaya sabi ko, salamat po Panginoon. Hindi ko na naman binukod yung mga gamit ko. Isinapa ko na naman. Kasi, ang magiging worry ko doon, sabi ko, Lord, hindi na ako makakarating doon kina-Lemon. Hindi ko na masasamahan si Jester at saka si Amira. Kasi, itong mga lalaki nito, they are always full of excuses. Hindi ko sila naubusan ng excuses. Pero I really praise the Lord. Kasi sabi niya kami sa akin, Mama, pupunta ko tayo kay Lemon after ng church. Sabi ko, sige anak, kaya praise God. Dahil excuses na napagaling ng kalaban is hindi ko lang katakumpay. Nagiging overcoming po tayo. Overcomer through the word of the Holy Spirit. Ako naman po ay, experience ko ay yung pag-attend ng Bible study and prayer meeting. So, napakahirap talaga po, di ba, na pumunta, syempre, nasa mga comfort zone tayo, nanonood tayo ng balita, di ba, masarap matulog, gano'n. So, napakahirap din sa atin. Pero yun nga, andun na rin yung suporta natin. Kasi kaming lahat ng mga nag-a-attend doon, mga senior na rin. Next, di ba? Mga senior na, syempre, kami na nga lang yung nag-a-attend. So, kailangan namin nasipagan.
Daddy yata gusto rin. Ayan. Tinapakan ko na yung loob ko magsalita dahil yung topic ni Gab sobrang relate na relate ako. Alam din ni Gab yun. Na sobrang relate. Kahit na pinipilit kong isiksik ang mga activities natin dito sa church. Pero pag sasabihin, ikaw na mag-pray. Nandun na yung yung struggle ng katawan ko na para kung yung pakiramdam na high blood, yung mga ganun, talaga yun, feeling na yun, nandun. Kahit mag-speak ako, kahit magbasa ako ng Bible, prepare ko yung pag-i-speak ko sa Bible para mag-speak sa prayer meeting. Iba ang pakiramdam ko, hindi ko maintindihan, sabi ko, ano ba ito na high blood lagi ako pag ganito. Kasi ang hirap magbasa ng Bible na ikaw ang mag-i-speak. Kailangan i-relate mo yung sarili mo dun sa binabasa mo. Talagang maano ka katulad ng ano namin sa women's, kahit paulit-ulit mo basahin ang istorya ni Joseph, the dreamer, iiyak ka eh. Iiyak sa part na nandiyan yung mga kapatid niya na nalbahi sa kanya. Mga kapatid niya na sinalbahi siya, pero ang ibinigay pa rin niya is kabaitan. So sa ganitong sitwasyon natin, na gustuhin ko mang sabihin yung mga nasa mind ko, nawawala pagkaharap ko kayo, naboblock ang aking mind. Kahit sa prayer, naboblock ang mind ko. Kaya sabi ko, Lord, ba't ganito katawan ko? Nasa dugong ko ba ito? Lahat marami din ako tinatanong. Kaya yung question na yan, ang hirap mag-excuse na mag-compromise tayo kay God. Pero until now, I'm 68 years old and pilit kong ino-overcome itong aking ano na to. Inferiority complex. Thank you. Pag-utusan niyo po ako. And you last give your excuses for God and I used to focus on napakarami kong excuses sa work, everyday life. Mas marami ko sa buhok ko. Napakabuti ng Panginoon kasi kahit ganong karami excuses ko, gumagawa siya ng paraan na ma-overcome ko. Tsaka, tinuturuan niya ako ng way para mabawasan ko. Minsan, masakit nga yung way, pero accepted naman. So, ganun lang. Kasi ang excuses naman part of life na eh. So, ano lang, kung paano mo i-handle o tsaka paano mo iwasan, hindi mo magagawa kung mag-isa ka lang. Kailangan talaga nasa guidance ni Lord, tsaka always say faith God. Kasi hindi mo kaya gawin lahat ito pagka mag-isa ka lang. So, kahit saan ka pa pumuntang lugar, sa dami lugar na puntahan ko, ang excuse ko, iba-ibang lingwahe, pero sigat na nga nakaka-resort talaga. So, ang excuses for me, ano lang ito eh, parang pinapakita mo na yung weakness mo. So, humingi ka ng tulong kay Lord. And will give you strength para ma-overcome yung excuses. Kasi excuses, in-expose mo na talaga yung weakness mo, at saka yung fear mo. So, ang makaalis lang nun, si Lord lang. So, always be near God. Lagi mo siyang kasama. At saka, hindi ka naman yung papabayaan. Amen. Amen. Kung nasa may pawis mo. Sige po. Thank you po sa mga sagot ninyo. Very insightful. Sige lang. Pray po tayo. Lord, salamat po sa opportunity na to. Salamat po na-share po namin yung mga word po ninyo. Tulungan niyo po kami na isabuhay ito. Salamat po sa panibagong week. Salamat po sa nagdaang week. Ingatan niyo po kami